Ang ating Panginoon is all that we need. For without the Lord, we are nothing. Siya ang kailangan natin sa ating buhay. In the heart of a man there is a vacuum that only God can fill. Hindi ito mapupunuan ng salapi, hindi ito mapupunuan ng mga bagay na nasa mundo, hindi ito mapupunuan ng mga kaganapan o okasyon, hindi ito mapupunuan ng kapangyarihan, ng katanyagan, hindi ito mapupunuan maging ng mga tao sa ating paligid. Dahil ang Panginoon lamang ang tanging makasasapat sa buhay ng tao. Sabi nga, without Him, we're nothing. We may travel unto the farthest of the earth. Maaring tayo ay maklakbay hanggang sa dulo ng mundo. We can gain all the riches in the world, but if we have no God, we are nothing. Maaring tayong pinakamatanyag sa balat ng lupa. Maraming tayong na humahanga sa atin. Marahil tayo ay magaling at mahusay na tagapagsalita, o mga awit, o mahusay sa ating mga larangan. Subalit kung wala naman si Kristo sa ating buhay, at wala siya sa ating puso, we are nothing. Maaring tayong pinakamayaman sa buong mundo. Nagkakamal tayo ng limpak-limpak na salapi. Maaring maganda ang ating trabaho. Maaring umuunlad ang ating mga negosyo at marami tayong mga businesses. But if we have no Christ and God is not in us, we are nothing. Sapagkat ang Panginoon lamang ang tanging kailangan ng bawat isa. Hindi natin pwedeng sabihin na, malakas naman ako. Hindi natin pwedeng panghawakan yung maging ating kalakasan o maging ang ating kabataan. Hindi natin pwedeng panghawakan yung ating karunungan. Sapagkat ang lahat naman ng ating taglay ay galing sa Panginoon. Siya ang nagbigay at maaring siya rin ang kumuha ng mga iyon. Kaya wala tayong pwedeng maipagmayabang, wala tayong pwedeng maipagmalaki sa ating Panginoon. Sapagkat pwedeng kunin niya ang mga bagay na tinatangkilik natin sa ngayon. Hindi natin pwedeng panghawakan ang lahat ng mga nasa kamay natin ngayon. Pwede niyang mawala. Ang lahat ng bagay sa mundo ay temporal lamang. Isa lamang ang mananatili. Isa lamang ang pwede nating masasabing mananatili at forever. At yan ang ating Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon sa John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya daw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makatutungo, makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kung kaya kailangan natin ang ating Panginoon, magiging kumpleto lamang tayo kapag siya ay pinapasok na natin sa ating puso, tinanggap bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at kinikilalang Diyos at Hari sa ating buhay. In fact, if we have Christ in us, hindi na natin kailangan pa ang mga bagay-bagay sa mundo. Hindi natin sinasabi na hindi natin kailangan ng pera, hindi natin kailangan ng material na bagay, hindi natin kailangan ang mga kung ano yung meron tayo ngayon. But what we are saying is, Christ is enough for us. Kahit siguro isang mamera lamang ang laman ng ating bulsa, o 5 centimos, isang piso, o riyal, o dollar, ang laman ng ating bulsa, laman ng ating pitaka. Pero kung meron naman tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay, masasabi natin tayo ang pinakamayaman, tayo ang maraming salapi. Sapagkat kay Kristo, sa ating Panginoon, kumpleto. Siya ang nagmamay-ari ng langit at lupa. For Him, nothing is impossible. He owns everything. So kung si Kristo ang nasa ating buhay, nasa ating puso, we can consider ourselves blessed. We can consider ourselves complete. Ito ang makapupuno, ang makakumpleto ng ating buhay. Maaring ngayon tayo ay nalulumbay, nalulungkot dahil wala tayong kasama,
o tayo ay iniwan, o merong pumanaw sa ating pamilya, o tayo ay nilisan ng ating mahal na kaibigan, o maaring tayo ay nagkaroon ng hindi magandang kaganapan sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa mga kapatid. Subalit kung meron tayong Kristo sa ating puso, we are all complete. Tayo'y kumpleto. Kahit wala sila marahil. Hindi natin sinasabi na hindi natin sila kailangan. Subalit, sabi ko nga kanina, na si Kristo lamang ang makapupuno sa ating buhay. Without Him, we are nothing. Nawa sa ating lahat na ngayon ay nakikinig ng salita ng Panginoon, sikapin natin at tiyakin natin na siya ng ating Panginoong Hesus ay nasa sa puso na natin. Na siya pinapasok na natin sa ating puso at siya ang naghahari sa ating buhay. Sapagkat sa Kanya lamang natin matatagpuan ang lahat-lahat ng ating kinakailangan. Siya makapagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan ng kasiyahan. Hindi ito mabibigay ng mundo. Maaring maraming okasyon sa ating paligid, maraming mga happenings, pero ang lahat ng mga yan ay temporal lamang. Ang tunay na galak, the true joy, comes from the Lord. Ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan, ng kapayapaan. Maaring sa oras na ito, tayo ay balisa, tayo ay nalulungkot, tayo ay labis na nag-aalala. Tumawag tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, dahil siya makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating isip, sa ating puso. Siya makapagdudulot ng kapahingahan sa atin. Sabi ng ating Panginoon in Matthew 11 verse 28, 29-30, sabi ng ating Panginoon, kayong lahat na napapagal at hapong-hapo, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito ang ministeryo ng ating Panginoon. Siya'y naparito upang hanapin ang mga nangawala, upang hanapin yung mga walang pag-asa, yung mga nalulumbay, at siya magbibigay sa atin ng buhay. Siya magbibigay sa atin ng kapayapaan. So lahat ng napapagalat na huwapo, sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ang ating Panginoon na makapagbibigay ng tunay na tagumpay. Maaring sinasabi natin tayo ay umuunlad sa negosyo, sa ating trabaho, o kaya naman ay maaring tayo ay dumanas ng mga failures in life. Subalit ang Panginoon, pag tayo ay nasa Kanya, tayo ay lagi niyang kakasihan ng tagumpay. Sa Panginoon natin matatagpuan ang tunay na kagalakan, kapayapaan, kapahingahan, ang tagumpay sa buhay. Sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na pagmamahal. Maaring sa ngayon ay tayo ay nakararanas ng mga emotional problems, nalulungkot, o maaring yung mga kasama natin na nasa abroad ay homesick sa mga oras na ito. Sila ay labis na nalulungkot dahil malayo sila sa kanya-kanyang pamilya. Subalit kung si Kristo ay nasa ating puso, siya magbibigay sa atin ng yung kakulangan na iyon. Higit sa lahat, yung pagmamahal niya ang ating mararanasan. Yayakapin niya tayo ng kanyang bisig at ng kanyang kamay, at mararanasan natin yung kapayapaan, mararanasan natin yung pagmamahal na hindi kayang ibigay ng sino paman. Ang Diyos ang umibig sa atin ng labis-labis. Binigay niya kanyang buhay para sa atin upang tayo bigyan ng kaligtasan. Kung kaya nga sa Panginoon ay kumpleto. But without Him, we are nothing. Ang aking dalangin at hangarin na ang bawat isa ay may tunay na Kristo sa kanilang puso. At kung sinasabi natin siya'y ating kilala bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sikapin natin na ito ay hindi lamang sa ating labi, kundi nakikita sa ating buhay na siya ang Diyos, na siya ang Panginoon,
na siyang tagapagligtas at siya ang hari ng ating buhay. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. The Lord is all that we need in life. We may have all the time and glory and the adulation of man, but if we don't have God and have not accepted Jesus as our Savior and Lord, we are nothing. Sabi po sa Acts 4:12, for salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. In Jesus, we are complete. Siya ang makapupuno sa ating buhay. Tayo'y kanyang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at isang masaganang buhay. Naparito siya para tayo bigyan ng buhay na puspos ng pagpapala, isang buhay na puspos ng kasaganahan. With the Lord, mararanasan natin ang tunay na kapayapaan at kapahingahan, kagalakan. Mararanasan natin sa piling ng Panginoon ang tunay na pagmamahal. Kung kaya tayo na'y lumapit sa Panginoon, huwag na tayong mangimi, tawagan natin siya, lapitan natin siya, sapagkat ito naman ang kanyang paanyaya sa bawat isa. Sa lahat ng napapagal at nahapo, lumapit tayo sa Panginoon at tayo'y kanyang bibigyan ng kapahingahan. Isang pagbubulay-bulay po mula sa inyong lingkod, Kuya Max Chavez.